Isang sapa, isang misteryosong X-sign sa bato at mga kakaibang sugay o shell na nakadikit sa ilalim ng lupa pagkahukay ng 1 metro. Sinyalis nga ba ito na malapit na sa tinatagong deposito o baka naman nag-aaksaya lang kayo ng pagod sa isang natural na formation ng kalikasan? Bago natin pag-usapan ng gusto ang kwentong ito, ay basahin natin muna ang mismong tanong na ipinadala sa atin ni ka-TH dito. Sabi niya, may kaibigan po ako na nakakita ng X sign sa isang bato sa gilid ng maliit na sapa. Agad nila itong hinukay at may nakita silang mga sugay o shell na nakaukit o nakadikit sa bato. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang lugar na iyon ay matagal na tinirahan ng mga sundalong Hapon. Nakahukay na sila ng halos 1 metro bago tumigil. Sir, posible ba ito o dapat pa bang ituloy ang paghuhukay? Mga ka-TH, napakaganda at napakabigat ng katanungang ito. Marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Nakakita ng marka, naghukay, may nakitang kakaibang bagay at biglang nag-alinlangan kung itutuloy pa ba o hinto na. Kaya sa biro na ito, diretso nating sasagutin at susuriin ang bawat detalye ng kwentong ito para hindi masayang ang inyong oras at lakas. Simulan natin sa pinakaunang nakita ng ating ka-TH. At yan ay ang X na marka na nakaugit sa bato na matatagpuan sa gilid ng isang maliit na sapa. Sa aking sariling pagbasa at base na rin sa aking mga naging karanasan, ang markang X ay isa sa mga pinakamalalim at pinakamaraming kahulugan. Hindi ito basta-basta dekorasyon lamang. Kapag ang X ay sadyang inukit ng mga sundalong Hapon, maaari itong mga hulugan ng 3 bagay. Una, stop o huminto. Ibig sabihin, narito na mismo ang spot. Huwag ka nang lumampas pa. Pangalawa, ito ang tinatawag na point of entry. Ito ang mismong pasukan o ang tamang anggulo kung saan dapat simulan ang paghukay pababa. At ang pangatlo ay ang tinatawag na confirmation sign. Isang patunay na tama ang tinahak mong linya mula sa mga naunang marka. Ngayon ay tingnan natin ang konteksto ng lokasyon. Sinasabing nasa gilid ito ng isang maliit na sapa o maliit na tubig. Napakahalaga ng detaling ito mga ka-TH. Noong panahon ng digmaan, ang mga sapa, ilog at mga bukal ang nagsisilbing pangunahing landmark ng mga sundalong Hapon. At bakit? Dahil ang anyong tubig ay hindi madaling magbago kahit lumipas ang ilang dekada. Madaling balikan ang isang sapa kumpara sa isang puno na pwedeng mamamatay o maputol. Kung ang markang X ay nasa permanenteng malaking bato sa tabi ng sapa, tumatas ang tsansa na ito ay sadyang ginawang marka. Ngayon ay dito na tayo papasok sa mga kapanapanabik, dito sa mas kapanapanabik na bahagi. At yan ay ang pagkakadiskobre sa mga sugay o shell na nakaukit o nakadikit sa bato matapos makahukay ng 1 metro. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga sundalong Hapon ay hindi lang simpleng nagbaon ng kayamanan ni Yamashita at tinabunan ito ng lupa. Gumamit sila ng mga tinatawag nating deceptive markers o ang mga organikong bagay upang magsilbing proteksyon o gabay. Kasama sa mga madalas ihalo sa lupa o
o idikit sa mga harang na bato ang mga uling, basag na pinggan, piraso ng bakal at bungo ng hayop o tao. At syempre, ang mga shell o sugay. Ginagamit ang mga shell na ito bilang tagapagpahiwatig ng lalim o bilang selyo. Kapag nakakita ka ng sapilitang ibinaong mga shell sa lalim na 1 metro, maaari itong magsilbing patunay na ang lupang inyong tinitira ay isang disturbed soil o lupang nahukay na noon at sadyang tinabunan muli. Ngunit paano nga ba natin malalaman kung ang shell ay sadyang ibinaon ng mga sundalong Hapon o bahagi lang ng tinatawag na sedimentary rock o natural na namuo sa sapa sa paglipas ng libu-libong taon? Suriin ninyong mabuti ang pagkakaayos. Kung ang mga sugay o shell ay random lang na nakadikit at parang natural na fossilized sa bato na kasabay ng pagkabuo nito, malaki ang posibilidad na gawa ito ng kalikasan. Ngunit, kung ang mga shell ay may partikular na pattern, halimbawa, nakapila, nakaharap sa iisang direksyon, o kaya naman ay may kasamang kakaibang timpla ng semento o putik na hindi tugma sa natural na lupa ng sapa, iyan ay malinaw na man-made o gawa ng tao. Sa iba namang kwento at paniniwala ng mga matatandang hunter, ang mga shell ay may spiritual o symbolic na kahulugan. Sinasabing ginagamit ito bilang simbolo ng tubig, direksyon ng agos o kaya naman ay proteksyon upang hindi basta-basta mabulabog ang isang deposito. Huwag nating babaliwalain ang sinabi sa kwento na ayon sa mga matatanda. Ang lugar na iyon ay matagal na tinirahan ng mga sundalong Hapon. Sa mundong ito, ang tinatawag nating oral history o ang mga pasalitang kwento ng mga nakakatanda sa isang baryo ay may napakataas na timbang. Sila ang nakasaksi o nakarinig mismo sa kanilang mga magulang kung saan nagkampo ang mga dayuhan noong World War II. Ang mga gilid ng sapa ay mga strategic location para sa mga sundalong Hapon. Doon sila kumukuha ng maiinom ng tubig, nagluluto, at nagtatayo ng pansamantalang hideout o kampo. Ang isang lugar ay naging matagal na kampo. Natural lang. Kung ang isang lugar ay naging matagal na kampo, natural lamang na marami silang iniwang bakas. At kung mayroon silang kailangang itagong mabibigat na kagamitan o mga deposito bago sila tuluyang umalis o sumuko, ang paligid ng kanilang kampo ang unang-unang lugar na pababaunan nila nito. At ngayon ay dumating na tayo sa pinaka-importanting tanong. Posible ba ito at dapat pa ba itong ituloy ang paghuhukay? Ang maikli at direktang sagot ko ay oo. Posible ito at may potensyal ang site. Ngunit may mga kondisyon na dapat ninyong tandaan bago isaksak muli ang pala sa lupa. Una sa lahat ay safety first. Ang paghuhukay sa tabi ng sapa ay may napakataas na peligro ng pagguho ng lupa o landslide, lalo na kung tag-ulan o kung malambot ang komposisyon ng lupa. Dahil wala tayong mga modernong kagamitan tulad ng mga mamahaling detector o radars na pang-ilalim, kailangan nating dumaan sa mano-manong pag-iingat. Siguraduhin may sapat kayong suporta o bracing sa pader ng inyong hukay habang lumalalim kayo. Bukod dito, ang mga sundalong Hapon ay kilalang nag-iiwan ng mga booby traps o mga pampasabog tulad ng granada o bomba malapit sa kanilang mga deposito para protektahan ito.
Kaya bawat pagbaba, mag-ingat sa mga kakaibang alambre o biglaang pagbabago sa tigas ng lupa. Pangalawa ay meron tayong tinatawag na 1 meter rule. Ang lalim na 1 metro na inyong nahukay ay simula pa lamang. Sa karaniwang pagbaon ng mga sundalong Hapon, ang mga deposito ay madalas na matatagpuan sa lalim na 3 hanggang 5 metro o higit pa. Depende sa laki ng itinago. Kung sa 1 metro pa lang ay may nakita na kayong mga indicators tulad ng mga sugay na shell at ang markang X, sinyalis ito na huwag muna kayong susuko. Ipinapakita nito na may aktibidad na nangyari sa ilalim ng lupang iyan. Kaya ang aking payo sa inyo at sa inyong mga kasamahan, ituloy ang pag-aaral pero huwag magmadali. Bago kayo bumanat ng malalim, maglaan muna ng oras para maghanap pa ng ibang mga marka o pointer signs sa paligid. Tignan ang mga katabing malalaking puno o iba pang bato. May nakaturo ba pabalik sa sapa? May iba pa bang ukit? Ang karagdagang marka ay magbibigay sa inyo ng kapanatagan na tama nga ang inyong direksyon para hindi masayang ang inyong pagod at pawis sa paghuhukay. At kayo naman mga ka-TH, may nakita na rin ba kayong katulad nitong X sign sa bato o mga shell sa ilalim ng lupa habang kayo ay naghuhukay? Ano ang naging karanasan ninyo? Ibahagi ang inyong mga kwento at mag-comment lamang kayo sa ibaba. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.